Ako'y puno, kayo'y sanga. Kapag ako ay kaisa, kayo'y tiyak na namumunga. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kaniya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi ninyo makikita iyon at may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat, ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. At kayo po ay malugod naming binabati tinatanggap dito sa simbahan ng Quiapo. Hindi lamang po kayong mga nandito, kagaya ng nasabi ko dati, alangal 5 ng umagang misa ng Quiapo, alam ho ninyo, kung kaunti tayo dito, pag tinignan ninyo sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel, ito po yung pinakamaraming nagsisimba sa online sapagkat kasama natin ang mga kadeboto kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo na nagsisimba sa oras na ito. Kaya binabati ho namin kayo, lalo-lalo na sa umagang ito, kasama ng kanilang parish priest, binabati ho natin ang mga bisita natin mula sa St. Michael the Archangel, sa Hala-Hala Rizal, si Father Orly Santos at ang kanyang ilang mga parishioners. Palakpakan po natin si Father Orly. No, batang-batang pare ho yan. Nakasama ko pa ho yan sa dati kong simbahan dati nung siya ay nag-apostolate din. Ang layo, Hala-Hala Rizal. Alam mo ninyo, sayang dahil hindi lang nagtagpo yung aming oras. Nung nakaraang linggo, ako ang nasa Binangonan. Kung nagkataon, ako po rin sa kanila sa linggo. St. Michael the Archangel, napakalayo. No? Pero ganun pa man mga kapatid, hindi natin laging tinitignan, hindi natin ginagawang issue kung minsan. Yung layo, yung tagal, yung hirap, yung pagod, parang kayo. Yung iba po sa mga kadeboto natin, lalo na pag Biyernes, hindi lang naman ho, taga dito yan sa Metro Manila. Nagugulat na lang ako pag may lumalapit sa akin, pagkatapos ng misa at sasabihin, Father, galing pa kaming Isabela, i-bless mo kami. Galing pa kaming Ilocos, galing pa kami ng ganitong probinsya. Kaya nakakapagtaka at syempre nakakahanga. Hindi mo siguro yung iba sasabihin nila, bakit naman kailangan pa nilang gawin yan? Marami naman silang simbahan doon. Alam nyo, hindi natin lubusang mauunawaan kung ang gagamitin lang natin ay ang ating isipan. Hindi natin lubusang mauunawaan ang mga bagay, ang mga tao, kung laging
isipan lang natin ang paiiralin natin. Kaya ano ang sabi ng unang pagbasa? Higit sa lahat ng mga bagay, lagi kayong magkaroon ng karunungan. Karunungan na magsasabi sa atin kung ano ang higit, kung ano ang mas tama, mas mabuti. Kumpara sa ibang tao, ang isang bagay ay katangahan. Ang isang bagay ay kahinaan. Ang isang bagay ay tanda ng pagiging talunan. Lagi natin iisipin, higit pa sa mga bagay sa mundong ito, ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, Huwebes ngayon ng umaga, bihira ako mag-alas 5 ng umaga ng Huwebes dahil meron tayong feeding program, yung I-Thursday, yung mga nakita ho ninyong nandito sa may Plaza San Juan, yan po ay mga kapatid nating pakakainin natin maya-maya. Inaabot ho tayo nung nakaraan bago mag-Todos Los Santos, 400 plus lagi. Nung last week, medyo nabawasan. Mukhang nagbakasyon din sila. 358 lang sila. Ito yung mga kapatid nating nakatira sa lansangan. Pero lagi namin pinapaalala sa kanila na kayo ay pupunta rito hindi lang dahil nakahanda kayo kumain, kundi dahil nakahanda kayong makinig, matuto, at magbago. Meron pang higit sa pagkaing ibinibigay namin sa inyo. Pagkaing hanggang katawan lang ang kayang palakasin. At yun ay ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi sa ating ebanghelyo ngayon, huwag kayong basta-basta naniniwala. Ang kaharian ng Diyos, hindi lang yan inaabangan. Hindi lang yan binabantayan. Hindi kayo pwedeng maniwala na lang basta na nandito na. Paparating na. Eto na ang kaharian ng Diyos. Alam nyo, Nobyembre ngayon, buwan pa rin na inaalay natin para sa mga yumao nating mahal sa buhay. Inaalala natin ang mga namayapa na. Ano ang paalala din nila sa atin? Isang araw, kayo rin. Matatapos din kayo. Lagi ninyong tatandaan. Lagi nating tatandaan. Nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo para sa mundo. Isang araw, haharapin din natin ang kamatayan. Mga kapatid, ang kamatayan, hindi inaabangan, hindi kinakatakutan, hindi pinagpaplanuhan lang. Ang kamatayan, araw-araw, pinaghahandaan. Paano natin pinaghahandaan ang kamatayan? Kung araw-araw, pinipili nating gumawa ng kabutihan. Kung araw-araw, pinipili natin ang katotohanan. Kung araw-araw, pinipili nating mabuhay sa kabutihan. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na sana araw-araw hindi natin sinasayang ang anumang pagkakataon pa na binibigay ng Diyos sa atin. Ang anumang oras at lakas. Hindi natin masasabi na bata ka pa, matagal ka pa, matanda ka na, malapit ka na. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ngunit araw-araw, may isang bagay na alam nating lahat. Taglay ang karunungan. Alam mo, kaya mo pa rin gumawa ng mabuti at kaya mo pa rin maging mabuti. Amen.